Welcome to Donmar TV News Channel. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagtataka ang tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Naging matunog ang pangalan ni Go nang salakayan ng operasyon ng Pogo sa Bamban na nakapwesto lang sa likod ng munisipyo. Pinabulaanan ni Mayor Go na konektado siya rito, pero lalong nagtaka ang marami sa background ng alkalde dahil hindi masagot ang maayos nang busisiin ng Senado ang pagkatao niya. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Di masagot ang alkalde kung bakit 17 taong gulang na siya bago na erehistro at ang hindi tugmang citizenship ng kanyang ama sa kanyang birth certificate at dokumento sa negosyo. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo, bali mga kasama po sa negosyo. Sino naman yung Jian Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko. Sinadya namin ang Bamban Municipal Hall alas 10 kaninang umaga. Noong Lunes pa umano huling nagpakita ang alkalde sa munisipyo. Hindi lang po siya, sayang po nung matisan na po siya. Binalikan namin ang munisipyo kaninang tanghali dahil may post ang alkalde na tumanggap daw siya ng bisita sa kanyang opisina sa munisipyo, pero hindi namin siya nakita. Sir, andito si Mayor. Ano yung post sa Facebook niya? Ha? Pumunta po ba siya rito ngayon? Sa post niya kasi meron siyang winelcome eh. Kung malabo ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Go para sa ilang empleyado ng munisipyo. Super po, dedicated po siya talaga sa trabaho niya kasi hands-on po talaga siya. Minsan nga po, ginagabi siya hanggang kami uuwi na siya, hindi pa. Naniniwala po ba kayo na connected siya sa Pogo? Hindi po namin alam, pero hopefully ma'am, hindi naman po siya kasi mabait naman si Mayore. Dinayo namin ang barangay Virgen de los Remedios kung saan sinasabing nakatira ang alkalde. Hindi siya maiwaga. Nakita ko na siyang dala-dalagita. 207, 208 kasi yun nga, inaasikaso yung sa barangay. Pumupunta siya sa barangay, nagpapaalam. Yun may bago yung farm niya na dito. Hindi ko alam kung anong pamumuhay niya. Basta alam namin nung nanalo siya sa election dito. Ngayon lang, election. Nakilala namin. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Suportado ito ng ilang mambabatas. Malaking garapalan na ito eh. Itong Bamban Mayor Alice Go sa kanyang mga sagot. Ito natin maigi talaga pang Pilipino ito. I mean, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. Sapagkat hindi ang sa akin ang Chinese, hindi lamang ang China, hindi lamang gustong kontrol ng West Philippine Sea. Pati buong Pilipinas, kontrol na eh. Uusisain din ng Kamara ang Bureau of Immigration sa issue ukol kay Go. How are you po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga taga-subaybay. Yes. Sir, kasi alam nyo, talagang ako, hindi ko iiwanan itong PIDEA leaks na ito eh. So nag-aalala ako sa iyo para bukas. So sabi ko nga kanina sir, yung tungkol doon sa death threat at doon sa suhol na hindi hin-highlight ng Senado at hindi rin hin-highlight ng mainstream media na ito ay pinakamahalaga at hindi rin pinatawag ni Senator Bato
siguro dahil sobrang, over that hearing, baka nakaligtaan niya, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Hindi ba dapat ipatawag din itong si Lisa Araneta Marcos na binanggit doon as LAM na mastermind or project officer dito sa, sa bribery at sa gorgor. Sir, sige, magbigay ka usually, usually, pagka ganyan, may mga nababanggit, na mga pangalan, ay lalo na at essential doon sa isinasagawang investigation, talagang ipinatatawag. Ini-issuean ng mga imbitasyon yan para makapagpaliwanag din sila, maibigay din nila yung kanilang panig. At mas maganda din na dapat under oath sila. So dito sa mga revelation, doon sa video, nung mabanggit yung mga pangalan na ito, ng mga personalidad na binabanggit, yung isang nagngangalang James Kumar at yung nagngangalang Lam at yung tinanong naman ni Senator Bato during nung Senate hearing, na yun nga po kinilala na si First Lady Luisa Araneta Marcos. So, itong pinag-uusapan po dito, hindi naman po ito, isang laruan o isang kwento lang. Sapagkat narinig naman natin doon sa video na talagang sinabihan yung si Romy Enriquez nitong si Eric Santiago na alias Picoy na papatayin yan. Alam mo naman, papatayin yan. Yung word na papatayin, o yung banta na papatayin, hindi gugurgurin. po biro. Gugurgurin na lang gagamitin natin, sir. Baka tayo magurgur dito. Oo, gugurgurin. Ito po, pasensya na po. Ito po, hindi biro. Hindi birong salita. At sana ay yung mga, nananawagan ako doon sa mga nag-iimbestiga na mga, na mga senador na bigyan nila ng kaukulang, pansin itong mga nabanggit na pananalita, sapagkat tao po ang papatayin. Tao. Hindi po papatay lamang ng manok o papatay ng pabo. Tao po yung papatayin. At yung tao po na ito po yung nag-imbestiga at tumanggap ng ng salaysay ng confidential informant. At ang nilalaman po ng salaysay ng confidential informant ay ito yung pagsinghot ng white powdery substance ng ngayoy Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o yung si Bongbong Marcos o Bonget. Yun po. Kaya malinaw na walang papatayin. Walang gugurgurin, sir. Gugurgurin. Gugurgurin. Kung hindi involved itong kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung ito hindi kung ito ay walang kapangyarihan o wala hindi ba? Walang nagtataka lamang ako sa mga sa mga naandon sa Senado. Kasama doon sa Senate investigation. Mukhang tanging si Senator Bato de la Rosa lamang ang nagkaroon ng interes para tanungin itong si alias Picoy o Eric Santiago. Kaugnay nung pinalabas na video na kung saan ay nag-uusap sila ni Romy Enriquez at itong si si alias Picoy. Kaya malinaw naman ang mga narinig doon sa video. Di ba? Ang gugurgurin ay tao. Tao po yung gugurgurin na may kinalaman doon sa dokumento na lumabas sa PIDEA. Kaya ito po ay naging PIDEA leaks Ito po yun. Sir, actually nagbita ako ng abogado na kilala mo at least ngayon magkasama kayo dito. At ito na siya. Si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, magandang araw. Kasama natin ngayon si Agent Morales. Bati ka muna, Attorney Glenn. Ati here.
Magandang gabi, magandang umaga dyan sa inyo. And Sir, Agent Morales, saludo po ako sa inyo. And magandang gabi po. On behalf of a grateful nation, maraming salamat for standing up for the truth. Bihira na po ang taong tatayo at maninindigan para sa kanyang bansa, sa taong bayan. And you're one of that very few example. I admire you for your courage and thank you for your patriotism. Kaya nga, sabi ko kay Ate Claire, actually may meeting ako. And sabi ko, sige mamaya na lang ako papasok doon sa virtual meeting ko because ito mahalaga to. Because we need to support you. We need to call on our people. Lahat po na nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa sarili natin. Manindigan tayo with Jonathan Morales. Suportahan po natin siya with all the might that we can. Kasi dito tayo, ito, sinabi kanina ni Kuya, magkuya na lang po ako sa inyo. Kasi senior naman po kita sa edad. Senior kita sa edad, senior kita sa tapang. Okay, Kuya, sinabi po ni Kuya Jonathan kanina. Sinabi po ni Kuya Jonathan kanina, mga kababayan na, o gorgor ang gagamitin natin. Talaga, gorgor. Ang gugurgorin dito is not, sabi nga ni Kuya Jonathan, hindi manok. In fact, ang gugurgurin, ang binabalak na gugurgurin, mga kababayan, is a material witness. A material witness to a potential crime committed by no less than the one sitting in the office of the President of the Philippines right now, which presents a big moral dilemma to the military establishment and to the political leadership and to the religious leadership, the pastoral leaders of this country. Lahat apektado dyan. Because this is a big moral question. Apektado ang ang military establishment, ang political establishment, ang religious establishment. Because itong issue, and we are so fortunate and we thank God for bringing us Kuya Jonathan, who stood up and, boss, talaga, saludo kami sa iyo. Kung ako ang abogado ni Jinggoy Estrada, hindi na kita i-cross-examine. Kasi lalong madidiin ang kliyente ko. Lalo ma-double convicted na. Ma-double convicted. Madalawa na yung niya. Diba? Ito, yung sinabi niya kanina, okay, dito tayo yung sinabi ng gugurgurin. Hindi tao, hindi lang manok, tao. And the more important thing is that he is a material witness. Material witness siya. Dapat ginagalang nga palagi kong sinasabi to, Ate Claire, di ba? Nung ini-interview mo ako, dapat ginagalang si Agent Jonathan Morales because he was invited there as a resource person. Hindi naman namilit yan Di ba mga kababayan, inimbita naman siya ng Senado Hindi naman siya namilit na pumunta doon para magtestigo. At yung testimony niya is limited only to his personal knowledge. Hindi hearsay yun. Hindi hearsay na si Kuya Jonathan ang gumawa ng authority to operate. I mean, pre-operational plan, authority to operate. Sinabi niya siya ang gumawa, siya ang pumirma, siya ang nag-type. That's personal knowledge. Personal knowledge din niya, mga kababayan, na yung informant, kaharap niya. Yung informant, nag-release sa kanya, nagpakita ng picture sa kanya. These are matters that the witness is competent to testify. Competent si Kuya Jonathan mag-testify because personal knowledge niya dyan. Kahit paano sabihin ni Jinggoy Estrada na hearsay, siya ang dakilang hearsay. Hindi si Jonathan Morales. Kasi, brother, Attorney Glenn, yun nga, na pag-usapan namin kayo, nabanggit ko rin, na selective kasi ang mga senador doon sa hearing na kay Agent Jonathan lang sila talagang binoboljak nila ni Jinggoy. Talagang parang siya na nga yung akusado. Pero pagdating dito sa mga nabanggit na personalidad at yung mga nakita sa CCTV na nag-usap tungkol sa supposedly or tawag dito, yung paggurgur nga sa kanya, yung sabi mo kanina, potential criminal act ni Lisa. Walang ginawa itong mga senador na ito. So tama ba, brother, na dapat talagang ipatawag itong si Lisa Araneta Marcos as a resource person sa susunod na hearing?
Alam niyo, kung ako yung chairman, tinatawag ko na si Lisa Marcos nung unang araw pa. Hindi ko aantayin yung pangatlong hearing. You see, ganito. Pero kasi normally, pinangalanan lang siya after normally, that CCTV. Yes, oo. Ito, bias ko yan sa kanya kasi kilala ko yung babae na I know, ako the din. most unprincipled person I've ever come across. Yeah. The most transactional person I've ever come across this planet for 50 years. Now, totoo, doon sa video yung pinakita ni Kuya Jonathan, mga kababayan, I address this to you. That's undisputed. Hindi madidinay yan. Kasi nandun yung camera. Walang intervention yun, hindi yun AI. At narinig natin yung ipapagorgor nga siya pag hindi siya sumunod doon sa kanilang offer o tinanggap yung offer nila. And then, sabi pa nga, if I recall right, huwag ka mag-mention ang pangalan pare ha, alam mo naman sila. Yeah. Silam is widely known. Yes. Lam is widely known as Lisa Araneta Marcos. Sa lahat ng associates niya, I've been there, 6 years ko silang katrabaho. Lam talaga ang tawag sa kanya. So wala akong duda na yung Lam na sinabi niya, alam mo naman si Lam. At siyempre, kilala ko si Lam. Si Lam is Lisa Araneta Marcos. So, dahil na-mention yung pangalan niya, in relation to an attempt to bribe a material witness and a threat as well, potential crimes yan eh. So dapat tatawagin si Lisa Marcos on. Patatawag yan at papanagutin siya. The normal thing na ginagawa kasi ng Kongreso between congressmen and senators, they don't call each other to hearings tulad nito. Hindi nila tinatawag yan because of the time-honored tradition among the houses of Congress, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Meron yan, parliamentary courtesy. So, hindi mo ipapatawag yung congressman para i-grill mo doon sa Senado. Hindi mo ipapatawag yung senador doon sa Kamara para i-grill siya. In the same way, it's extended to the president. But, in this case, si Lisa Araneta Marcos is not the president of the Philippines, though she appears to be. Yes. Siya yung nagkaka-appoint, ganun. But officially, si Bongbong Marcos ang proclaimed winner in that election. Hindi si Lisa Marcos. So hindi siya member of the executive branch. Under any circumstances, hindi siya ma-consider as a member of the executive branch na yung Kongreso will extend parliamentary courtesy to her. Kasi hindi naman siya kasali ng executive branch. Kasawa niya ang head ng executive branch. Hindi siya. Wala siyang electoral mandate. Hindi naman siya binoto eh. Wala naman siyang legal position there. Wala siyang legal personality except that she is the first lady, I mean the wife of the president, and we call her that first lady. So hindi i-extend yung parliamentary courtesy sa kanya to the president and vice president, yes, but not to the wife attached to the president. And remember, ito, nung panahon ni Leni Robredo, nag-a-appear si Leni Robredo doon sa House of Representatives and in the Senate to defend their budget. Although, si President Duterte hindi na nag-a-appear. Of course, because he is really president and merong parliamentary courtesy. Pero, nasa tao yan kung i-believe niya yung parliamentary courtesy na due her. So, in the case of Leni Robredo, nag-a-appear siya doon sa Senate hearing, doon sa House of Representatives para sa budget ng kanyang opisina. But that's fine. So in other words, si Lisa Marcos, without any parliamentary courtesy due her, should be summoned and made to answer question concerning that offer, that bribery attempt, and the attempt na, I mean, it's a threat. Tulad nga sinabi ni Kuya, hindi manok ito. Buhay yan ng tao. Anong tao na yan, mahalaga yan sa Pilipinas at sa bawat Pilipino sa mga oras na to, sa panahon na to. Sir, Sir Jonathan, so mahalaga ang buhay niya. So, yan, narinig natin si Attorney Glenn Chong na wala siyang immunity at dapat talaga mag-shed ng light itong si Lam tungkol dito sa kanyang involvement.
as, I believe, nabanggit mo to sa last interview natin, as si Lisa ay project officer. Sir Jonathan, ano ba talaga ang ine-expect mo tomorrow dito sa hearing na ito? Alam nyo, unang-una, no? Ang ine-expect ko rito yung magkaroon ng ng talagang walang pagpili. Kasi ang nangyayari, no, ang nakikita ko, nagiging selective yung yung committee patungkol doon sa mga naiimbitahan. Yung ang sabi nyo kanina, maari na nakalimutan lang o nakaligtaan ng chairman ng committee ng dangerous drugs para imbitahin itong si si First Lady Luisa Araneta Marcos. Kasi kung titingnan natin sa mga ganitong uri ng investigasyon, kapag kami na lumulutang na pangalan at nababanggit, dapat ito ay iniimbitahan at pinagpapaliwanag under the oath. Di ba? Dapat ipresenta niya yung sarili niya, pabulaanan niya kung ano man yung akusasyon laban sa kanya. Dapat ganun po. Tama po ba, Atty.? Yeah. Person of interest yan, yung term ninyo sa kapulisan. Person of interest, di ba? Tama po. Tama po. Gawin ko muna kayo. Pero kasi nga, instead na yung nagbanggit ng pangalan na si alias Picoy at saka si Romy Enriquez para pigain or talaga i-extract about that pag-uusap ni Kumar at saka ni Lam, wala nga, Attorney Glenn, Agent Morales, wala nga ginawa yung mga senador. Hindi nga sila nag-follow up question doon. So, parang obviously, ito talaga ay may basbas ng Malacanang. 'Di ba? Kasi walang ginawa yung senator 'Di ba dapat sasabihin nila doon sa kay alias Picoy at saka dito kay Romy na bakit yung dinadamay ang pangalan ng ni Lisa Araneta Marcos? Dapat merong action, 'di ba? Tama ba ako, Attorney Glenn? May gagawin. Sila bakit dinadamay? Very good point. Yes, very good point. Tama po kasi yung Sige, ikaw muna, Agent. Good, Jonathan, go ahead. Opo. Yung kaya nga po nung talagang binabanggit yung doon sa video yung pangalan ng Luisa Marcos o yung Lam at saka yung yung James Kumar na ito yung papatayin, gugurgurin. Gugurgurin gugurgurin. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga ibang senador na nakapakinig noon na wala man lang silang reaksyon. Wala man lang silang reaksyon para ipatawag yung mga pangunahing tauhan doon sa video na yun na di umano nasa likod ng pag-uutos na ako ay gugurgurin. Wala man lang wala akong yung inaasahan ko na gagawin nung mga senador na naandoon na ipatatawag kung sino man yung mga tao doon, pero wala Talagang sabi ko, mukhang talagang nagiging selective doon sa proceeding na yun. Walang action. Attorney Glenn, walang action silang ginawa. Attorney Glenn? Actually, I declare, Kuya Jonathan, mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo yung frame of mind ni Kuya Jonathan nung lumabas mga pangalan ni James Kumar, yung pangalan ni Lam. True enough, as a police officer, as an agent of the law, sinabi ko na to dati, Ate Claire, si Kuya Jonathan appears to be by the book. Di ba? By the book. Nung gumawa siya ng operational plan, gumawa siya ng authority to operate, ginawa na niya ng deposition yung kanyang witness in preparation for application for a search warrant. Something that parang hindi ginagawa ng mga kapulisan. Meron akong personal experience yan, Kuya Jonathan. Ang ginawa lang ay coordination plan, coordination form. Walang deposition ng confidential informant. Sabi ko, ito yung example ng pulis o ng alagad ng batas na alam yung ginagawa niya by the book. Now, tingnan ninyo mga kababayan, yung sinabi ni Kuya Jonathan kanina. Yung frame of mind niya, lumabas yung mga pangalan. Ang nasa isip niya, dapat tinanong nyo yan kung sino yan. Ano yung kanyang kinalaman dito?
Because automatic sa kanyang isipan as alagad ng batas, persons of interest yan. So si Lisa Araneta Marcos Lam is a person of interest. And then, may mga senador na mga abogado. Don't tell me, mas magaling ba ang pulis na to na sa harap ko kaysa mga abogado na kayo? Umabot na kayo pagka-senador, abogado kayo, umabot kayo, naging congressman kayo, naging senador kayo. Matatalo lang kayo ng isang lowly na alagad ng batas. So, ang ibig ko sabihin mga kababayan, itong alagad ng batas na nasa harap natin, itong witness na nasa harap natin, is very credible. Alam niya ang ginagawa niya, and we have no reason to doubt him. That's why we have to support him. O tingnan nyo, pinalalagpas nila yung mga persons of interest that normally arouses the suspicion of a true-blooded police officer, of a true-blooded agent of the law. Yes. Jonathan? Kaya nga, bago si agent, bago ka agent, kaya nga Attorney Glenn, kailangan malaman ng taong bayan na hindi pwedeng palagpasin at tatapusin na lang nila yung hearing tomorrow at hindi papatawag itong mga persons of interest na ito. Yeah, Agent Jonathan. Yun nga po kasi doon pa lang sa doon sa ipinakita na negotiation yung tangkang negotiation ipag-bribe sa akin Doon pa lang nakita ko na ito covert operation. Ang isa rito sa ipinupunto ko dito is yung kinakailangan mapalitaw natin yung conspiracy between dun sa project officer which is tumatayo yung LAM at saka dito dun sa action agent. Hindi pa yon. Kasi nakita ko yung big picture niya, Nakita ko yung big picture niya na ito hindi lang nakapako dun sa bribery, dun sa negotiation. Kasi lumalabas ito ay case operational plan, isang plano na covert operation na kapag ka nagkaroon ng failure dun sa negotiation, ito napapasok yung attack dogs. Yeah, yung mga senador. Para sirain ka. Yeah. Kasi ang investigation, kung gusto nilang ma-achieve, yung kung gusto lang may malaman talaga, malaman nila paano lumabas ito, ano yung mga information na kapaloob dyan, doon lang naman Pero ang ginagawa nila, talagang sinisira nila, inaatake nila kung sino yung yung nag-imbestiga Mali Yeah. Kaya sabi ko, mukhang kung siseryosohin ang pag-iimbestiga rito, makikita yung conspiracy dito sa likod nitong na ito. Makikita na, pero mukhang hindi interesado yung mga senador patungkol dyan sa usapin na yan. Kaya dapat malaman, talagang dapat i-summon itong si Lisa para malaman kung talaga bang etong si alias Picoy na ito ay naggawa-gawa lang o katang isip lang niya. Kasi napakabigat, bakit niya idadama yung pangalan ni Lam at nung James Kumar? So doon natin mapapakita, 'di ba? Siya ba may kinalaman or what, o sintu-sintu lang ba talaga si Picoy? So, 'di ba, Attorney Glenn? Ganito, ito I address this to Senator Bato. Kayo po ang committee chairman. Kontrolado nyo po yung lahat ng circumstances ng hearing na to. You have the power to actually summon Lisa Marcos to shed light on this issue. Itong issue na to has already assumed a life of its own. Pagkatapos na mag-testify ni Kuya Jonathan Morales doon sa Senado, nanindigan siya and he stood his ground, he's very credible. Hindi siya natinag, hindi siya nasira ng mga attack dogs ng administrasyon. Alam naman natin yun. Nung una palang pagtanong ni Jenggoy Estrada, alam mo na na inutusan to We have a very brave officer. And so ito, Senator Bato, in the interest of the truth. Ito naman yung palaging sinasabi mo na we are here to ferry out the truth. So to ferry out the truth, hindi pwedeng iwanan natin yung issue na yan. Yung issue of to bribe the material witness and to threaten the material witness in case the bribe doesn't push through. So, nag-assume na siya ng life of its own. So ito, kailangan nating buklatin to. Kailangan nating i-open yung page na yan. And let us look at
the bigger picture. Yun nga sabi ni Kuya Jonathan, there's a conspiracy. Obviously, there is. There's a conspiracy between the two na nag-offer sa kanya and someone else from whom they were acting in behalf of. So ito yung dalawang field agent at may project director yan. So we have to uncover that because it is germane to the subject matter of the investigation. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawang, originally yung leakage ng papeles. Tapos napunta tayo doon sa authenticity na sinabi naman ni Kuya Jonathan, authentic yan. O kaya nga, sabi ni Senator Bato, hindi yan AI. Okay, natamimi na yung kabila. O ito ngayon, we're going to turn another page. Kasi, ginawa ninyo yan Inattempt ninyong i-bribe si Jonathan. He refused. He stood his ground. Tinakot ninyo. O inatake nyo nga the next day sa hearing. So ano ngayon? Yung dalawa did not act on their own. Obviously, sa sinabi nila. So we have to uncover that page. The only way we can do that is you have to summon the First Lady, the fierce lady, and make her answer questions there para we can achieve closure. We can achieve closure kasi kung hindi, baka umabot tayo doon sa envelope dati na ayaw din pabuksan. And the result is yung tenant sa Malacanang na-ejected. Actually, yan yung mga comment ngayon na nababasa natin, na kung talagang walang participation si Lam at itong si Kumar, bakit nga daw talaga hindi sinomon ito? O bakit hindi pa daw? Yes. No, wait. Kung ako si Lisa Marcos, abogado ako New Yorker, minention yung pangalan ko, I should come out spontaneously and deny the whole thing. Categorically. Walang denial si Lisa Marcos ilang araw na. That's one thing I would like to point out to the back. Yes. Sir, di ba? At ako'y hindi naman din papayag. Ako'y hindi naman din papayag na hindi siya humarap. Kasi unang-una, sa puso ko, sa isip ko at sa damdamin ng aking pamilya, siya yung unang-unang tao na talagang may banta sa aking buhay. Dahil siya yung binanggit Siya yung nakita sa video, nung nag-depict sa video, nung magkausap si Romy Enriquez at saka yung si Picoy doon sa video call, napanood ng pamilya ko. Kaya hindi nila mabubura sa isip at sa puso ng pamilya ko yung takot na itinanim nila. Kaya yung First Lady na yan, dapat lang imbitahin ng Senado yan, paharapin doon sa investigasyon. At ng magkaalaman. Pero yun nga ang i-point, Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan. Ilang araw nang lumipas na na-mention yung pangalan ni Lam. If I were innocent, at ako si Lam at inosente ako, sir, you can correct me if I am wrong. The first thing I will do is come out with categorical denial na hindi ako yan. Bakit hindi ako? O ito yung rason ko. But silence is acquiescence. Silence is agreement. O yun mga kababayan, ang ibibilin ko sa inyo tonight. Tama si Kuya Jonathan na ang taong pumasok sa isipan nila na nagtanim ng takot sa kanila ay dapat managot doon. In the same forum where si Kuya Jonathan was grilled, kung saan siya pinahiya, pinagtulungan, dapat doon din managot si Lisa Marcos. And there's no better forum than the Committee on Dangerous Drugs and Public Order and Dangerous Drugs. Opo, at yun po talaga nagawa ng ilang senador, lalo na si Senator Jinggoy Estrada na talagang balasubasin ang aking pagkatao. Pero ito lang yung hihilingin ko sa kanila. Napatunayan nila na wala silang kinikilingan at hindi sila selective. Patunayan nila na para sila sa taong bayan. Iharap nila sa Senado yung tao na pangunahing nagbanta sa aking buhay. Yun po. Ako nananawagan sa taong bayan na huwag tayong papayag. Ginagawa na sa akin Tapos meron tayong First Lady na pangunahing na nagbabanta sa aking buhay. Ay naku,
kalokohan Sa ating po ito. sa atin. Actually, 3 death threat ang natanggap ko mula sa kanya. Yun po. Ate Claire, Kuya Attorney Glenn. Jonathan, mga kababayan, yung sinasabi ni Kuya Jonathan, I agree with him. Kasi, alam ko naman na si Lisa, personal ko rin knowledge yan, minanipula ang Korte Suprema mismo. Minanipula ang election system mismo. So, may pattern siyang ganun that she breaks the law freely and she gets away with it. This time, we should not allow her to get away with it. Attorney Glenn, idagdag ko lang. Kasi nga may nakarating sa akin na information, I am worried para kay Agent Morales tomorrow na sabi ko nga sana hindi totoo na may plano itong sila Lam, si Lisa at si Marcos Jr. na ipa-aresto si Agent Morales gamit ang fabricated warrant of arrest. Napag-usapan namin yan. So ano ang mo dyan, Attorney Glenn? Ate Claire, point mo. These are my thoughts. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, makinig kayo. In any fight, kapag ang issue is abstract, like ako, I've been fighting for electoral reforms, malinis na eleksyon. Kuya Jonathan, I've fought for our country for 14 years. Pinatay yung personal aid ko, tinorture na mga pulis. But mahirap makipaglaban kapag ang prinsipyong pinaglalaban mo is abstract. Na something na hindi masyadong naiintindihan ng taong bayan. Pero the moment na gawin mo siyang visible, human, huhulihin mo si Agent Morales, ikukulong mo, and then you make him a hero in front of the public. Mas madaling magkumpulan ng taong bayan, you become a unifying force for the people, and the tenant from Malacanang will find his way out sooner than he expects. So ang babala ko kay Lisa Marcos, don't ever commit that mistake. Because when you humanize the issue, ngayon abstract pa lang yan Papel-papel pa lang yan Pero pag ni-humanize mo yung issue, kukulong mo si Agent Morales, ipapakulong mo, ipapahuli mo in front of the public, you will hurt the ire of the entire Filipino nation. You will find yourself out of Malacanang in a day or two. Because when you humanize the issue, mas madaling maintindihan ng taong bayan yan. Mas madaling pumasok sa isipan nila, sa isipan at sa puso. So don't ever commit that mistake. Let Agent Jonathan Morales speak the truth everywhere he goes. Agent Morales. Alam niyo po kung ako ang tatanungin, hindi ko po sila pipigilang magkamali. Kasi pagka pinigilan natin sila magkamali, magtatagal sila dyan Hayaan natin sila magkamali. Yes. Ipakulong nila ako para makita nila yung galit ng taong bayan. That's true. Kaso lang, ayoko mangyari yun. Personally, ako din. Ayoko makulong. You deserve better. Agent Jonathan, ayoko din mangyari yon kasi nga based nga doon sa CCTV na pwede ka atakin sa puso. 'Di ba? Pwede ka nilang painumin ng binom. Opo. Yan po matagal na po nilang ginagawa yan at alam ko po may nakapagsabi sa akin na talagang nilalakad nila yung mga na-dismiss na kaso para i-refile nila at buhayin nila para i-file muli sa korte. So, sa akin naman, talagang sabi ko, expected ko na yan Yung gagawin nila at iyan ay talagang pagpapatunay lamang talaga doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya ang tao naman napakatalino na At nagre-react na yung mga tao Dito pa lang sa atin, sa mga netizens pa lang nadama ko talaga yung kanilang pagmamahal, yung pagsuporta, yung kanilang mga panalangin. At talagang nandyan sila. Kaya ngayon, itong pagkakamali ng administrasyon na ito, yan yung inaantay ng taong bayan. Kaya yan yung kumbaga sila na lang ang inaantay. Kaya nga sabi ko nga huwag natin silang pigilang magkamali. Dahil ito yung inaantay ng taong bayan. Go ahead. Ito yung gusto ko.
we want a living hero. We don't want a dead hero. Yeah, So, that's as much as possible, ayaw namin makulong ka because that is Ayaw out of namin. our control. So the people will support you. Yeah. Ayaw namin makulong ka, agent. Imagine, Kasi, imagine na, ang layo-layo ng mga netizens from you physically. Ha? Ang layo ng mga nasa Amerika, ang layo na Ate Claire sa'yo, pero ramdam na ramdam mo yung pagmamahal at suporta ng tao sa'yo. It's because they realize yung value mo, speaking the truth. Because hindi po pwede na itong bansang ito ay pangunguluhan ng isang pangat. And that's the same dilemma that is presenting itself to the military establishment, the political leadership, and to the religious establishment. Yeah. So, ulitin ko, ayoko pong ma-aresto ka ng illegal or dahil ginusto lang ni Lisa. Dahil kitang-kita nga po dun sa CCTV na pwede ka nilang palabasin na atakin sa puso. Sabi mo nga, Agent Jonathan, na pwedeng hampasin ka sa ulo tapos palabasin na madulas ka. Ayaw po namin mangyari. Napakasakit sa akin, sa aming lahat. At doon sa nabanggit mo kanina, Agent, na baka buhayin nila yung mga na-dismiss mong case, gusto kong tanungin si Attorney Glenn as a lawyer. Attorney Glenn, para maintindihan ng mga common tao namin, bakit ba yung mga dismissed cases na, like yung sa kaya Agent Jonathan, bakit ba inubuhay yan? Bakit may ganun? Na kung dismiss mo, di ba dapat tapos na? Bakit ginagawa yan? Obviously, alam natin ang intention kay Agent Jonathan. But sa general explanation. Kung na-dismiss na talaga yung mga kaso, hindi na pwedeng buhayin yan because you can interpose the defense of double jeopardy. Natapos na yan eh. Na-litis ka na dyan. Na-dismiss na yan. Tapos ibubuhayin mo ulit, that's double jeopardy. Hindi po pwede yan. Yung attorney, yung kagaya yung mga cases na na-dismiss sa prosecutor's office, yun wala pang double jeopardy doon Kasi hindi pa... Wala pa. Di-dismiss ng prosecutor. Oo. Kaya yun yung kanilang inaasikaso ngayon at ginagawa nila ng para buhayin uli at i-file. Kaya nga sabi ko nga yung authority nitong administration, yung executive branch, ito yung ito yung kanilang authority para makapag-file ng kaso, Kaya ang judiciary naman tatanggapin lang naman yan basta ipinail Pinail na executive branch yan Lalo na yung mga kaso na mga na-dismiss, pwede lang buhayin they will have to refile it in the Department of Justice, sa prosecutor's office. Pero yung original na dismissal, you can interpose it as a defense na dismiss na to. The same cause of action, the same parties, tapos dinismiss na to previously, ngayon ni-revive ninyo. At tulad din sa akin, Kuya Jonathan, every time I speak doon sa Maisog Rally, may disbarment case ako. Sa Davao may disbarment case ako. Sa Cebu may disbarment case ako. Sa Tagum may disbarment case ako. Sa Dumaguete, pagdating ko, sinerve ng Supreme Court, pang-apat na disbarment case ko. But that's a small price to pay for the freedom of our country, the future of our people. It's a small price to pay. I mean, if nobody will tell the truth, if nobody will fight the evildoers, then we will all be slaves forever. And that is something I cannot accept in my life. That is why, as best as I can, support ako sa inyo. I encourage people to support you in any way we can. Bukas, people can pray for you. I'll pray for you. We will watch over your hearings. Nagbabantay ako. Para may comment ako, may sasabi ako. Because I believe in your credibility. I believe in your sincerity. Yung nga po Sir Jonathan. Yung nga po. Kaya nga, yan ang ginagawa nila, Kagaya yung mga cases na for review, lalo na sa DOJ, Halimbawa, yung mga napanalo namin kaso na yung inapila. Opo. Inapila sa SOJ. Opo. For review. Opo. Kaya yun yung mga gagamitin nila para gumanti, para magurgur. Yeah. Ang magurgur. inyong lingkod, yun po yun.
Kaya Jonathan, Hindi. nakikita ko, we publicize what they are doing to you. Because every time na ginagawa nila yan sa'yo, people will realize it. People will get angrier sa kanila. So, at the end of the day, sila pa rin, they will feel the heat ng anger ng taong bayan sa kanila. So, kung anong ginagawa ni Marcos dyan sa WPS against China, pinapublicize nila, yun yung gagawin natin sa kanila. Pa-publicize natin, hindi tayo titigil. Because it is out of our control. Sila ang may Secretary of Justice, hawak nila yung Secretary of Justice. Yung drug lord nga sa Cebu, pinakawalan nila eh. We withdrew yung information support, na-dismiss. My goodness. Oh, so the best thing we can do is we publicize it. We appeal to our people. Tulungan natin ito. Umalsa tayo. So let us know. Kuya Jonathan, I'll give you time and space. I'll give you my na i-publicize natin to. Although this is out of our control, but we can publicize it. Yeah. The truth is our offense and defense. Yeah, maganda dahil ngayon sama-sama tayong tatlo, narinig tayo ng taong bayan na we demand kay Senator Bato na dapat maging fair and square ang Senate hearing. Dapat ipatawag si Lisa Araneta Marcos as a resource person. Hindi siya dapat exempted dito sa usapan na ito. Kaya nga po kaya Opo, sige po. Kaya po, go ahead. Ang pinakikita natin dito no na hindi tayo papayag na magkaroon ng leverage para tayo tumigil. Ang pinakikita natin sa kanila kahit ano pang klaseng panimbang na na magiging sukatan. Halimbawa, babantaan tayo na gagantuhin ka namin, gugurgurin ka namin, pakukulong ka namin para ikaw ay tumigil. Walang ano yan. Basta taong bayan, kapakanan ng taong bayan ang nakasalalay, kahit ano pa mangyari, lalaban pa rin po tayo. Yeah. Yan po yung... Yun na nga, mga kababayan. Itong gagawin nila kay Kuya Jonathan, whether aarestuin siya, kukulugin siya, will humanize the issue. Hindi na papel ang pinag-uusapan natin dito. Buhay, pamilya na ginigipit dahil nagsalita siya ng katotohanan. So, alam nyo, mga kababayan, the ultimate power rests in the people. We are the sovereign people, the source of all governmental authority. We can take it from him kapag umabos gusto si Marcos. Yeah. So, may pumasok lang kasi na message tungkol kay Kumar. Tungkol sa extraction. Sige, take it from him, mga kababayan. Anyway, Attorney Glenn, no. This is about Turkey extraction, na pumasok sa yung pag-kidnap doon sa mga bata, doon sa distressed mother sa Turkey. Nagbibigay lang ng information na grabe itong si Lisa Araneta Marcos. Sabi sa akin, sis, huwag mong kakalimutan na ipaalala sa taong bayan na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind din sa pagdukot sa mga inosente sa Turkey. Yun lang ang gustong sabihin itong message nito. But going back sa ating pinag-uusapan, Agent at Attorney Glenn Chong, so ngayon ang dami nilang mga distraction against kay Agent, against sa akin, at ito mga rally-rally nila sa atin. By the way, may maisog rally sa May 26, tama? 25. May 25. May 25. Okay, I heard, pag-usapan na natin to, since pansamantalay na natin, I heard na yung mga tickets ay sold na papuntang Tacloban, tama ba? Yes, we were informed doon sa chat group namin na yung tickets for Tacloban, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia, Manila to Tacloban, Cebu to Tacloban are all sold out as yung date na May 24 and May 25. Parang binili yata lahat para hindi kami makasakay at hindi kami makapagsalita doon sa rally. Patungkol sa mga issue, like yung mga issue ngayon. Yes. My God. But we found, so nakita niyo mga kababayan? I'm from Cebu, so I just fly to Cebu and then take a fast craft and then by land travel. Marami namang fast crafts available. Uubusin niya lahat. You see, ganito, ipinapublicize natin ito.
in the same way na yung mga kasong binabalak nilang i-file kay Agent Morales, kay Kuya Jonathan, ipapublicize natin ito para makita ng taong bayan. Balasubas talaga itong nakaupo ngayon sa Malacanang. Talaga, todo na to talaga. Yeah. Attorney Glenn. Kuya Jonathan, alam mo, Attorney Glenn, alam ko, I think may natakot sila talaga sa'yo. Ate Claire? Ate Claire? Yeah. Go ahead. I know may meeting ka may meeting ka no sa ating mga kapalangga din sa Europe, sa London ba? Gusto ko munang bago ka umalis, ang message mo para palakasin natin lalo ang loob ni Agent Morales at sa mga kababayan at dito sa dapat na wag nating tigilan si Senator Bato din na ipatawag niya si Lisa Aranta Marcos as a resource person. Before you go, Attorney Glenn. Alam ko, in my heart, I know na I'm in front of a very brave and courageous person, si Kuya Jonathan. Hindi natin siya kailangan palakasin ng loob because alam ko malakas yung loob niya. And sabi ko, Kuya Jonathan, against the truth, there is no defense. So, kaya tingnan mo, tamimi si Lisa Marcos, ayaw sumagot doon na na-mention yung pangalan niya because the truth, siya yung behind that. Siya yung manipulator ng behind ng panggorgor. Manipulator ng Suprema. So, it is not far-fetched that she will do these things, di ba? Pero mga kababayan, bukas, ang ating hero is going there sa Senate. Alam kong pagtutulungan na naman siya, but yun na nga ang sinasabi ko, against the truth, there is no defense. Kapag naninindigan na totoo ang sinasabi mo, kahit kasi hudang Bunso Pilato yan ang magsasabi sa'yo o aatake sa'yo, hindi mananaig yan. Tingnan mo, napakita yan sa atin ni Kuya Jonathan. And humanga tayo sa kanya. Kaya sabi ko nga, kung ito yung witness ng kalaban ko, hindi ko na siya i-cross-examine. Kasi malilibing lang lalo yung kliyente ko. So Jinggoy, you should take a leaf from this, you should take heed of this advice. Huwag mo nang sirain si Kuya Jonathan kasi mas lalo masisira ikaw at sa Malacanang. Okay. That's true. So, at any rate, mga kababayan, the biggest power we have at this moment is prayer. Let's continue to pray for Kuya Jonathan's safety, well-being, and that he will be guided by the Holy Spirit to tell the truth. Alam naman natin, he's telling the truth. Na mas lalo pa niyang yung katotohanan, ma-expose to the public. To protect him, Kuya Jonathan, I know you can manage well. My prayers are with you. My best wishes. Magmo-monitor ako sa iyo bukas, as I always did. And Senator De La Rosa, there is nothing wrong. Hindi ka pwedeng magkamali kung isomon mo si Lisa Marcos to shed light on this issue. Kasi na-drag na yung pangalan niya. So hindi mo pwedeng pagtakpan yan. Hindi mo pwedeng hindi mo tatawagin si Lisa Marcos. Kasi to do that is not ferreting out the truth. The truth. You are hiding something. So you will face election in a few months. The people will judge you how you will manage this hearing. For as long as you remain impartial, you remain wala kang kinikilingan, hindi ka selective, people will appreciate that and remember you for that. So, the best advice is bring Lisa Marcos to the hearing, let her answer. Walang parliamentary courtesy extended to her because she is not entitled to it. Wow. Yeah, thank you for that, Attorney Glenn Chong. At least may natutunan at nalaman na naman ng taong bayan na hindi pwedeng i-exempt dito si Lisa Marcos. Thank you, Attorney Glenn, and good luck sa iyong meeting with our kababayan. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Attorney. At marami kami natutunan, Attorney. Thank you. Pagpapatuloy namin ang aming pag-uusap. Pagpapatuloy namin ang aming pag-uusap ni Jonathan. Thank you, Attorney Glenn. Babalikan ko na lang ito mamaya. Okay. Okay. Thank you so much. Ayan. Agent Jonathan Morales, ayan. Ano pong, sir, ano yung narinig mo na talagang nasa tamang direksyon ka at na talagang dapat ipatawag si Lisa Marcos based sa abogado na kaibigan natin, Attorney Glenn Chong. Ano yung feeling mo after na mag-usap now, tayong tatlo? Ni Attorney yung Glenn. Bali talagang, ayan, abogado na yung nagsabi. No? At yun nga, talagang dapat ituring na persons of interest
itong si ano no, James Kumar at saka itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaugnay doon sa binitiwang ano no, banta nitong si Eric Santiago alias Picoy na noong kausap siya ni ano no, ni Romy Enriquez. Kaya wala akong nakikitang dahilan ano kung bakit kinakailangan akong gurgurin. Dahil nga doon sa aking ano no, first-hand information na ni-reveal nitong confidential informant nung ito ay makaharap ko sa PIDEA noong ano no, March 10, 2012, kung saan ipinakita niya sa akin ano yung iba't ibang litrato no, 5 pirasong litrato yon na nakita ko mismo na sumisinghot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos, politician Bongbong Marcos. Bagamat ako no, hindi naman sa akin hindi naman siya conclusive na evidence na dangerous drugs yung kanyang sinisingot, pero naniniwala naman ako na hindi naman detergent powder yung sinisinghot na yon doon sa litrato. Diba? Kaya nga eto hindi naman siya Tide, hindi naman siya Breeze, hindi naman siya Ariel, hindi ba? Hindi naman siguro Arena o hindi naman Nido yung sinisinghot na yon ano. Kaya yun yung ano no, yun yung isa ron sa nakapagbigay ng motivation sa akin ano para tanggapin at tipahin yung information na inilalahad ng confidential informant. Kaya wala akong nakikita no na dahilan o motibasyon o anumang motibo para ako'y gurgurin. 'Di ba? Para ako'y padala ng mensahe, para i-negotiate. Wala akong nakikita. Lalong wala akong nakikitang motivation para ako ay salaulain, balasubasin sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Wala akong nakikitang ano 'di ba? Hindi kami magkaaway ni Senator Jinggoy Estrada maliban doon sa kanyang connection. Doon sa ano kasi binoto ko pa nga siya. Kaya lang sabi ko nga ano, mukhang nabudol ako dahil nga hindi ko inaasahan na itong hinahangaan kong artista at politiko ay gaganyanin ako sa harap ng ano no, sa harap ng national TV. Talagang sabi ko nga no, nakapanghihinayang dahil lalo na nung malaman ko na siya pala nag-aral ng abogasya at mukhang ano no, mukhang hindi niya naiintindihan yung kanyang pinag-aralan kasi kapag ikaw nag-aral ng abogasya ay nakapaloob ka doon sa ano no, doon sa SIPRA. Diba? Kaya sabi ko, bakit gano'n? Mukhang hindi ata totoo na nag-aral ng abogasya. Wala, hindi niya. Nag-aral, no? Baka nag-aral-aralan lang. Nakita ko lang at napatunayan ko at napagtanto ko yung pag-abuso sa kanyang ano no, tinanggap na tungkulin kasi nakakalasing talaga ang kapangyarihan ano. Yun yung ano mabuti na lang noong ako ay nasa serbisyo, hindi ako nalasing sa kapangyarihan.